Ang ulan ay marahang bumagsak sa bubong ng aming maliit na apartment. Parang musika na walang himig, malungkot, mabigat, ngunit tahimik. Nakatayo ako sa harap ng salamin sa banyo. Pinipilit pigilan ang mga luha na kanina pa nais ko mawala. Ang mga mata ko'y namumugto, ang labi ko'y halos nanginginig. Sa kabila ng lahat, pilit kong iniayos ang aking sarili. Nakangiti. Kahit basag na ang loob ko. Sorry. Ang salitang yon na tila naging bahagi na ng araw-araw kong buhay. Napakadaling sabihin, ngunit napakahapdi sa loob. Sinabi ko ito kanina. Sa harap niya, kahit wala akong ginawang mali. Walang argumento, walang galit. Basta sinabi ko na lang, sorry mahal, hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Siguro ay nung unang beses siyang nagalit sa akin dahil nalimutan kong bumili ng paborito niyang kape. Akala ko noon, simpleng bagay lang, nag-apologize ako. Kahit na sa totoo lang, hindi ko sinasadya ang pagkakamaling yon. Sorry mahal, hindi na mauulit, ang sabi ko. Ngumiti siya pagkatapos at ang mundo ko'y muling naging maayos. Pero sa bawat pag-apak niya sa akin, sa bawat maliliit na bagay na hindi ko kasalanan, ako pa rin ang humihingi ng tawad. Nagsimula akong magtanong sa sarili ko, ako ba ang problema? Ako ba ang laging mali? Pero mahal ko siya. Ang pagmamahal ko sa kanya ay parang lambong na bumabalot sa mga tanong, sa mga alinlangan, sa mga sugat na hindi ko maipakita kahit kanino. Mahal ko siya, kaya ginagawa ko ang lahat para manatiling tahimik ang bagyo sa pagitan namin. Ngayon, narito ako, nag-aayos ng hapunan. Ang mesa ay may mga kandila, may mga bulaklak na iniligay ko sa maliit na vase. Gusto ko lang siyang maging masaya. Gusto ko lang na hindi na niya maramdaman ang galit na minsang nagpapadilim sa kanyang mga mata. Pero bakit parang mas lalo kong nararamdaman ang bigat? Ang bigat na parang palaging nasa balikat ko. Kahit nang umiti siya, kahit na sabihin niyang mahal niya rin ako. Narinig ko ang pagbukas ng pintuan. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay parang martilyo sa dibdib ko. Pinilit kong ngumiti, kahit na ang mga kamay ko'y nanginginig habang inaayos ang mga baso sa mesa. Mahal, nandito ka na pala. Kumusta ang araw mo? Tanong ko. Pilit na masigla ang tono. Hindi siya sumagot. Nilagpasan niya lang ako at dumiretso sa sofa. Binuksan ang telebisyon, hindi man lang tumingin sa akin. Ang tahimik na pagkilos niya ay parang sigaw. Isang sigaw na nagbabadya ng panibagong alitan. Lumapit ako sa kanya. Iniabot ang baso ng malamig na tubig. Mahal, may niluto akong paborito mo. Kumain na tayo? Sabi ko, halos pabulong. Tumingin siya sa akin, malamig ang mga mata. Bakit ba ang tagal mo magluto? Gutom na ako. Ang sabi niya, ang tono ay hindi galit, pero sapat na ang bigat ng mga salita para magdulot ng sakit. Pasensya na, mahal. Sorry ha, hindi ko kasi napansin ang oras. Sagot ko, kahit alam kong hindi ko kasalanan. Sinubukan kong haplusin ang braso niya, pero umiwas siya. Kinain namin ang hapunan na parang dalawang estranghero. Walang usapan, walang ngiti, pero naririnig ko ang bawat kalansing ng mga kubyertos. Parang bawat tunog ay nagsusumbong sa akin na ako na naman ang mali, na ako na naman ang nagkulang. Pero mahal ko siya. Kaya tiniis ko. Pagkatapos ng hapunan, tumayo siya at dumiretso sa kwarto. Naiwan akong nagliligpit ng mesa, pinipilit ang sarili na huwag umiyak. Hindi ko alam kung bakit. Wala akong ginawa. Pero bakit parang ako ang palaging may kasalanan? Ang pagmamahal ko sa kanya ay parang isang hukay na hindi ko maakyat. Sa bawat sorry na binibitiwan ko, mas lalo akong nalulubog. Pumasok ako sa kwarto. Nakahiga siya sa kama, nakapikit. Pero alam kong gising pa siya. Lumapit ako. Mahal, okay ka lang ba? May problema ba tayo? Tanong ko. Nanginginig ang boses. Binuksan niya ang mga mata at ang tingin niya ay parang yelo, malamig, matalim. Problema? Ikaw ang problema, ang sabi niya.
Ang mga salita niya ay parang kutsilyong tumarak sa puso ko. Ang dami mong tanong, ang dami mong mali. Hindi mo ba pwedeng ayusin ang sarili mo? Nakakapagod na. Hindi ko alam kung paano ako huminga pagkatapos noon. Ang bawat salita niya ay tumama sa bawat bahagi ng pagkatao ko. Pero kahit ganoon, ang unang salitang lumabas sa bibig ko ay, "Sorry, mahal. Aayusin ko." Hindi na kita bibigyan ng dahilan para mapagod. Tumalikod siya. Parang wala siyang narinig. At ako, nakaupo lang sa gilid ng kama, iniisip kung paano ko pa siya mapapasaya. Pero may bahagi ng isip ko na nagtatanong, hanggang kailan? Hanggang kailan ko kayang humingi ng tawad sa mga bagay na hindi ko naman kasalanan? Tumayo ako at lumabas ng kwarto. Umupo ako sa sofa, nakatingin sa ulan sa labas ng bintana. Ang bawat patak ng ulan ay parang binibilang ang mga beses na sinabi ko ang salitang sorry. Paulit-ulit, walang katapusan. Sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang tunog ng cellphone ko. Isang mensahe. Binuksan ko ito at ang nabasa ko ay parang isang bomba na sumabog sa harap ko. Mahal, sorry, hindi ko na kaya. Ayoko na. Huminto ang mundo ko. Ang mga mata ko'y nanatiling nakatingin sa screen, hindi makapaniwala. Ang salitang sorry ay bumalik sa akin. Pero sa pagkakataong ito, siya ang nagsabi. Siya ang umamin. At siya ang aalis. Ang tanong, ako ba talaga ang problema? O siya? Nang gabing iyon, nakaupo ako sa gilid ng kama. Tahimik na pinagmamasdan ng malamlam na liwanag ng lampara na parang naglalaro sa dingding. Ang bigat ng dibdib ko ay tila isang bato na ayaw gumalaw habang naririnig ko ang mga hakbang niya sa sala. Mabigat ang bawat hakbang, parang may pinipigilang galit na naghahanap ng paraan para kumawala. Alam kong hindi na ako dapat magsalita. Alam kong mas makakabuti kung tatahimik na lang ako. Pero ang bibig ko ay tila may sariling isip. Pasensya ka na. Ang sabi ko habang patuloy na nakaupo, hindi siya tinitingnan. Ang tunog ng boses ko ay pira-pirasong basag na salamin. Mahina, pero masakit. Hindi siya sumagot. Ang mga hakbang niya ay tumigil at naramdaman ko ang malamig na presensya niya sa likod ko. Hindi ko siya kailangang lingunin para malaman na nakatingin siya sa akin, na ang mga mata niyang puno ng galit ay nakatutok na parang mga palaso na handang tumusok sa bawat bahagi ng pagkatao ko. Wala naman akong sinasabi na masama, pero kung sa tingin mo ay mali ang ginawa ko, humihingi ako ng tawad. Patuloy ko. Ang bawat salita ay parang mga tinik na pilit kong niluluwa. Mahal ko siya at iyon ang dahilan kung bakit ginagawa ko ito. Mahal ko siya kahit pa hindi ko alam kung ano ang mali ko. Mahal ko siya kahit pa alam kong paulit-ulit akong humihingi ng tawad para sa kasalanan na hindi ko naman alam. Huminga siya ng malalim. Narinig ko ang ingay ng pagbitaw niya sa hininga. Parang isang bagyong papalapit. At sa wakas, nagsalita na siya. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi mo ba nakikita kung paano mo ako sinasaktan? Napapikit ako. Ang mga salitang iyon ay parang mga kamao na bumagsak sa mukha ko. Sinasaktan ko siya? Paano? Kailan? Ano ba ang ginawa ko? Pero hindi ko siya tinanong. Sa halip, tumango ako. Pilit na pinipigil ang mga luha. Oo, naiintindihan ko. Sagot ko. Kahit alam kong hindi iyon totoo. Hindi ko naiintindihan. Hindi ko alam. Pero kung iyon ang kailangan niyang marinig para humupa ang galit niya, sasabihin ko. Lumapit siya sa akin at naramdaman ko ang bigat ng kama nang umupo siya sa tabi ko. Hindi ko siya tinignan, pero naramdaman ko ang init ng katawan niya, ang tensyon sa pagitan namin na parang isang lubid na sobrang higpit. Hinawakan niya ang kamay ko, mahigpit, halos masakit. Ang problema kasi sa'yo, hindi ka marunong makinig. Palagi kang may sagot. Palagi kang may paliwanag. Hindi mo ba kayang tanggapin na hindi palaging tama ang iniisip mo? Pilit kong pinakalma ang sarili ko. Pilit kong pinalitan ang galit na gustong sumiklab sa puso ko ng pagmamahal. Oo, pasensya ka na. Mali ako.
Ang mga salitang yon ay parang mga lason na nilulun ko. Alam kong wala akong ginawa, pero sa harap niya, palagi akong mali. At kahit masakit, tinatanggap ko yon. Dahil mahal ko siya, tumayo siya bigla. At naramdaman ko ang malamig na hangin na pumalit sa init ng presensya niya. "Huwag mo nang ulitin ha, ayoko nang magpaliwanag pa ulit sa'yo." Ang boses niya ay matalim, puno ng pananakot. Tumango lang ako, hindi tumugon. Nagsimula siyang maglakad palayo, pabalik sa sala. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman ko ang unti-unting paglamig ng kwarto. Ang bigat sa dibdib ko ay lalo pang bumigat, parang may nakapatong na mas malaking bato. At sa wakas, naiwan akong mag-isa sa gitna ng katahimikan. Tumulo ang luha ko, hindi ko na kayang pigilan. Ang bawat patak ng luha ay parang apoy na dumadaloy sa pisngi ko. Mahal ko siya, pero bakit ganito? Mahal ko siya, pero bakit parang ako lang ang nag-a-adjust? Ako lang ang laging mali. Mahal ko siya, pero bakit parang kailangang mawala ang sarili kong boses para lang mapanatili ang relasyon namin? Tumayo ako, naglakad papunta sa salamin. Tinitigan ko ang sarili ko at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang taong hindi ko nakilala. Ang babae sa harap ko ay pagod, durog, walang sigla. Parang isang anino na nawalan ng kulay. Ako ba talaga ito? Ganito ba talaga ang mukha ng isang babaeng nagmamahal? O mukha ito ng isang babaeng nilamon na ng takot? Magsasalita sana ako. Hindi ko alam kung para sa sarili ko o para sa kanya. Pero naputol ang pag-iisip ko nang marinig ko ang tunog ng cellphone sa sala. Tumawag siya. Narinig ko ang boses niya, masaya, magaan, parang walang nangyari. "Oo, pupunta ako dyan bukas. Wala namang balak si Ana na magreklamo. Alam mo naman siya, tahimik lang." Tahimik lang. Ang mga salitang yon ay parang martilyo na tumama sa ulo ko. Sino ang kausap niya? Bakit niya ako sinabi? At bakit ganun ang tono niya? Parang hindi niya ako kinikilala bilang isang tao, kundi isang bagay na madaling kontrolin. Bumalik ako sa kama, nag-isip. Ang mga salitang iyon ay naglaro sa isip ko, paulit-ulit, habang naririnig ko ang tawa niya mula sa sala. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Pero ang malinaw sa akin ay ito, may mali. May mali sa kanya, may mali sa relasyon namin, may mali sa kung paano niya ako tratuhin. At sa unang pagkakataon, hindi ko alam kung kaya ko pa itong tiisin. Sa ikatlong pagkakataon ngayong linggo, naririnig ko ulit ang mga malalakas na yapak ni Leo papunta sa sala. Ang bawat hakbang niya ay parang martilyo sa aking dibdib. Bumubuo ng kaba na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung anong ginawa ko, pero sigurado akong may sasabihin na naman siya. Mabigat, mapait, at masakit. Sinubukan kong mag-focus sa paghuhugas ng mga plato, pero ang malamig na tubig sa gripo ay hindi sapat para pahupain ang init ng nerbiyos sa ilalim ng aking balat. "Hindi mo talaga ako iniintindi ano?" Sigaw niya habang tumayo sa likuran ko. Hindi ko siya nilingon. Ayoko. Alam kong makikita ko na naman ang galit sa kanyang mukha. Ang pagkasuklam. "Pasensya ka na, mahal." Sagot ko. Sinusubukang gawing kalmado ang aking boses. Hindi ko alam kung ano ang iniintindi ko o hindi. Wala siyang binabanggit na malinaw. Ang bawat reklamo niya ay parang ulap. Hindi ko mahawakan. Hindi ko maunawaan. Pero palagi ko siyang pinakikinggan. Palagi ko siyang pinapatawad. At palagi akong humihingi ng tawad kahit wala akong alam na kasalanan. "Pasensya? Pasensya?" Lagi na lang yan ang sinasabi mo. Bulyaw niya. Sabay hampas ng kamay sa mesa. Tumalsik ang tubig mula sa hugasan at ang tunog ng basag na pinggan ay pumutok sa katahimikan. Napatigil ako. Hindi ko alam kung ang tunog ba ng plato o ang galit niya ang mas nakakasakit. Mabilis kong pinulot ang mga piraso ng basag na pinggan. Nanginginig ang mga daliri ko. "Ayusin ko to, mahal. Huwag kang mag-alala." "Huwag kang mag-alala? Paano mo aayusin ang ugali mo?"
Paano mo ako mapapakalma kung hindi mo alam kung paano maging tamang tao para sa akin? Ang bawat salita niya ay parang latigo, umiikot sa leeg ko at hinihila pababa. Hindi ko alam kung paanong naging mali ang lahat sa pagitan namin. Alam kong mahal ko siya, pero parang hindi na niya iyon nakikita. Tumayo ako, hawak ang mga basag na piraso ng plato at inilapag ang mga ito sa lababo. Tumingin ako sa kanya, sa kauna-unahang pagkakataon ngayong araw. Ang mga mata niya ay nagbabaga, puno ng galit, na halos hindi ko maunawaan. Leo, hindi ko sinasadyang mabasag ang plato. Hindi ko rin alam kung ano ang ginawa kong mali. Pero mahal kita. Kaya kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na lang. Hindi ko kayang hulaan. Napailing siya, tumatawa ng mapait. Mahal? Mahal? Kung mahal mo talaga ako, hindi mo ako matutulak sa ganitong punto. Ang problema sa'yo, hindi mo naiintindihan na ang mga simpleng bagay na ginagawa mo ang nagpapahirap sa akin. Ang tono ng boses mo, ang paraan ng pagtitig mo, ang simpleng paghinga mo, lahat yan, nakakainis na. Ang mga mata ko ay namuo ng luha, pero pinilit kong pigilan ito. Ayoko nang makita niyang mahina ako. Ayoko nang mapansin niya na ang bawat galit na salita niya ay parang patalim sa puso ko. Pero kahit pigilan ko ang luha, hindi ko mapigilan ang bibig ko. Pasensya ka na, Leo. Talagang pasensya ka na. Ayusin ko ang lahat. Tumingin siya sa akin. Tila ba nilulunod ako sa mga mata niyang punong-puno ng hinanakit. Hindi ko alam kung paano mo yang gagawin. Pero bahala ka na. Ayoko nang makipagtalo pa. Lumabas siya ng bahay. Iniwan akong nakatayo sa kusina. Pinakinggan ko ang tunog ng pagsara ng pinto. Ang tunog ng kanyang bumubusinang sasakyan. Wala akong magawa, kundi mapaupo sa sahig. Ang mga tuhod ko ay yumakap sa dibdib ko. Hindi ko may alis sa isip ang tanong, paano ako naging mali? Pinilit kong maglinis. Pinilit kong ayusin ang mga natapon na tubig, ang mga basag na piraso ng plato. Pero ang utak ko ay puno ng tanong. Kung mahal niya ako, bakit ganito? Kung mahal ko siya, bakit parang hindi ako sapat? Hindi ko na alam kung sino ang tama o mali. Ang alam ko lang, mahal ko siya ng higit pa sa sarili ko at handa akong magpakumbaba. Kahit walang mali sa akin. Kinabukasan, maaga akong nagising. Nagluto ako ng paborito niyang almusal, sinangag, itlog, at tapa na may tamang timpla ng suka at bawang. Sinigurado kong malinis ang mesa, maayos ang plato, at hindi ko siya bibigyan ng dahilan para magalit. Pero hindi siya bumaba. Hindi niya ako kinausap. Ang buong bahay ay puno ng katahimikan, pero ang katahimikan na yon ay mas maingay kaysa anumang sigaw. Pagkalipas ng ilang oras, nakita ko ang cellphone na niya sa mesa. Hindi ko naman ugali ang maghalungkat ng gamit niya, pero may kung anong tumulak sa akin para kunin niyon. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap ko. Hindi ko rin alam kung bakit parang kinakailangan kong malaman ang sagot sa tanong na paulit-ulit na bumabagabag sa akin. Bakit ganito siya sa akin? Binuksan ko ang inbox at doon, sa gitna ng mga mensahe, nakita ko ang pangalan ng isang babae. Si Mia. Hindi ko siya kilala pero ang mga salitang nasa screen ay sapat na para maglaglag ng bomba sa puso ko. Hindi ko na alam kung paano ko itatago sa kanya. Nakakainis na rin siya. Gusto ko nang sabihin sa kanya, pero natatakot ako. Mahal mo ba talaga ako, Leo? O ginagamit mo lang ako para takasan siya? Tumigil ang mundo ko. Ang bawat salita sa mensahe ay parang lason na kumakalat sa buong sistema ko. Hindi ko alam kung paano ako tatayo, kung paano ko haharapin si Leo. Ang alam ko lang, ang sagot sa tanong ko ay nasa harapan ko na. Ang problema ay hindi kung paano ako naging mali. Ang problema ay siya. Siya ang mali. Siya ang nagpatuloy na saktan ako. At sa puntong iyon, alam kong hindi ako ang may kasalanan. Pero paano ko magagawa ang nararapat kung mahal ko siya? Sa gabing iyon, naramdaman kong parang may mabigat na ulap na bumabalot sa bahay namin. Hindi siya nagsalita buong hapunan.
Ang bawat tunog ng kubyertos sa plato'y parang martilyo sa utak ko. Ang tahimik niya, ngunit ang katahimikan niya'y tila sigaw. Alam kong may mali, pero hindi ko alam kung ano. Tumayo siya at dahan-dahang naglakad papunta sa sala. Nagmukha siyang estranghero sa sarili naming tahanan. Sinundan ko siya, dala ang pangungusap na matagal ko nang nasanay sabihin kahit pa wala akong ideya kung bakit. Mahal, kung may nagawa akong mali, patawarin mo ako. Hindi siya tumingin sa akin. Tumitig siya sa bintana, sa madilim na kalye sa labas. Ang liwanag ng poste ay bahagyang tumama sa gilid ng mukha niya at doon ko nakita ang nakatagong galit sa mga mata niya. Ano bang mali sa'yo? Bakit hindi mo maintindihan? Ang bigla niyang sabi. Tulog ang halos pabulong, ngunit naglalagablab ang tono ng boses. Umupo siya sa sofa, itinakip ang mga kamay sa mukha at huminga ng malalim. Napalunok ako. Napakahirap intindihin ang ganitong sitwasyon. Walang malinaw na sagot, walang direksyon. Para akong naglalakad sa madilim na tunnel na walang ilaw sa dulo. Ano? Ano ba ang hindi ko maintindihan? Tanong ko, halos pabulong. Takot na magkamali sa kahit anong sasabihin. Hindi ko alam kung tama bang magsalita o mas mabuting manahimik. Pero ang katahimikan niya'y parang dagat na unti-unting nilulunod ako. Huwag ka nang magkunwari, ang sagot niya. At tumingin siya sa akin ng diretso. Ang mga mata niya'y tila nagsusumbong, parang siya ang biktima at ako ang salarin. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang lahat ng ito. Kahapon, okay kami. Nagkatawanan pa nga kami habang nanonood ng pelikula. Pero ngayon, parang ibang tao siya. Parang ibang relasyon na ito. Ayusin mo ang sarili mo. Dagdag niya. Malamig na malamig ang tono. Hindi ko alam kung kaya ko pang magtiwala sa'yo. Ang mga salitang yon ay parang kutsilyong tumarak sa puso ko. Ang tiwala. Ano bang ginawa ko para mawala ang tiwala niya? Pilit kong inalala ang mga nakaraang araw, linggo, buwan. Wala akong matandaan. Wala akong maalalang mali. Pero paano ko maipagtatanggol ang sarili ko kung hindi ko alam ang krimen ko? Mahal, hindi ko alam ang sinasabi mo. Pakiramdam ko. May hindi tayo na pag-uusapan. Sabihin mo sa akin kung ano ang problema para maayos natin ito. Ayokong. Naputol ang boses ko nang bigla niyang ibagsak ang tasa sa mesa. Ang tunog ng basag na porselana ang nagpatigil sa akin. Ang mga piraso nito'y sumabog sa sahig at para akong napako sa kinatatayuan ko. Lagi ka na lang ganyan. Lagi kang umaarte na parang wala kang kasalanan. Hindi mo ba naiisip kung gaano kahirap para sa akin ang lahat ng ito? Hindi mo ba nakikita kung gaano ako nagsasakripisyo? Ang sigaw niya'y pumuno sa sala at ang tunog nito'y parang kulog sa isang tahimik na gabi. Hindi ko na alam ang sasabihin. Ang mga luha ko'y unti-unting bumagsak. Ngunit kahit sa gitna ng sakit, ang tanging nasabi ko lang ay, patawad. Hindi ko alam. Patawad kung nasaktan kita. Tumayo siya. Naglakad papunta sa pinto. Sa bawat hakbang niya'y parang may parte ng puso ko na natutuklap. Hindi ko alam kung aalis siya o kung gusto niya lang lumayo sa akin. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, tumigil siya. Hindi tumingin. Ngunit nagsalita ng isang bagay na nagpatigil sa mundo ko. Hindi ko alam kung mahal pa kita. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. Hindi pa ngayon. Ang hindi pa ngayon ay nag-iwan ng mas malalim na sakit kaysa sa pahayag na hindi niya alam kung mahal pa niya ako. Ang mga salitang yon ay parang bomba na hinihintay kong sumabog. Hindi alam kung kailan o saan. Ngunit alam kong darating ang oras na yon. Naiwan akong mag-isa sa sala, nakatingin sa basag na tasa sa sahig. Ang mga piraso nito'y parang salamin ng relasyon namin. Wasak, ngunit hindi ko alam kung paano buuin muli. Sa loob ng puso ko, alam kong hindi ko kasalanan. Wala akong ginawang mali. Pero bakit parang ako ang palaging humihingi ng tawad?
Bakit ako ang palaging nag-aayos ng basag na tasa, ng basag na tiwala, ng basag na relasyon? Lumuhod ako sa sahig, pinulot ang mga piraso ng tasa, at tinignan ang sarili kong refleksyon sa mga ito. Nakita ko ang mga mata ko, namumugto, puno ng pagod. Hindi na ako ang dating ako. Hindi ko nakilala ang babaeng nakikita ko. Ngunit kahit ganoon, mahal ko siya. Mahal ko siya kahit hindi ko na maintindihan kung bakit. Mahal ko siya kahit alam kong ang pagmamahal ko'y unti-unting sumisira sa akin. Habang inaayos ko ang mga piraso, may napansin akong bagay sa ilalim ng sofa. Isang maliit na kahon, kulay itim. Pinulot ko ito. Nanginginig ang mga kamay. Nang buksan ko, bumungad ang isang kwintas na may pendant na hugis puso. Sa likod nito, may nakaukit na pangalan. Hindi ko pangalan. Dumating ang gabi kung kailan naramdaman kong parang sumasikip ang mundo sa bawat hakbang ko palapit sa pintuan ng aming bahay. Nakauwi ako ng mas maaga kaysa sa inaasahan, ngunit hindi ko alam kung ito'y mabuti o masama. Ang katahimikan sa loob ay hindi nakakalma, bagkus, parang nakakapaso. Ang mga anino ng mga bagay sa sala ay tila mga mata na nagmamasid, nagbabantay sa bawat galaw ko. Nakita ko siya sa kusina, nakatalikod, abala sa paghahanda ng hapunan. Ang paraan ng paggalaw niya, ang tahimik na ritmo ng kanyang mga kamay sa paghiwa ng gulay ay parang isang paalala na hindi ko siya lubos na kilala. Mahal ko siya, pero parang may bahagi sa kanya na palaging nakakubli, palaging hindi abot ng pagmamahal ko. Hi! Mahina akong bati, halos pabulong. Hindi niya ako nilingon. Hi! Sagot niya, malamig, walang emosyon. Parang bumagsak ang mundo sa simpleng salitang yon. Alam ko na, hindi ko kailangang magtanong kung bakit siya ganoon. Alam ko kung anong ibig sabihin ng kanyang tono, ng kanyang katahimikan. May nagawa na naman akong mali. Pero ano, lahat ng ginawa ko ngayong araw ay para sa kanya, para sa amin. Nilapitan ko siya, sinubukang kunin ang kanyang atensyon. May problema ba? Tanong ko. Pilit na pinapatahan ang panginginig ng boses ko. Huminto siya sa paghiwa, pero hindi pa rin lumilingon. Ramdam ko ang bigat ng kanyang paghinga, parang nagpipigil ng sasabihin. At sa wakas, nagsalita siya mabagal, tila may kinukumpuni sa kanyang isip bago bumuo ng mga salita. Wala naman. Ang sakit ng kawalang saysay ng kanyang sagot. Wala. Hindi yun totoo. Alam kong may kung ano sa likod ng mga salitang yon. Muli, sinubukan ko. Kung may nagawa ako, hindi mo kailangang ulitin ng paulit-ulit ang linyang yan. Putol niya. Ang boses niya ay matalim at puno ng galit na pilit niyang tinatago. Nakakapagod na. Parang hinampas ako ng malamig na tubig. Nakakapagod? Ako? Ako ang nakakapagod. Hindi ko maintindihan. Ang buong araw ko ay ginugol sa pagpapasaya sa kanya. Bumili ako ng mga bagay na kailangan niya. Tinawagan ng kanyang ina para magbigay ng updates sa kalagayan namin at naglaan ng oras sa pagsasaayos ng mga plano namin para sa susunod na linggo. Anong mali ang nagawa ko? Pasensya na. Bulong ko, halos hindi naririnig. Sa wakas, bumaling siya sa akin. Ang ekspresyon sa mukha niya, hindi galit, hindi lungkot, kundi isang uri ng pagkasuya ay tumarak sa puso ko ng mas malalim kaysa sa inaasahan. Hindi ko kailangan ng pasensya mo, ang kailangan ko ay maintindihan mo ako. Napalunok ako. Paano ko siya maiintindihan kung hindi niya sinasabi? Ang ugat ng kanyang galit ay parang ulap na hindi ko maabot, hindi ko mahawakan. Pero sa kabila ng lahat, tumango ako. Umaasa na. Kahit papaano ay magbubukas siya. Sinusubukan ko. Sagot ko. Ang boses ko'y puno ng pagmamakaawa. Tumalikod siyang muli. Bumalik sa ginagawa niya. Parang wala na akong halaga sa sandaling iyon. Ikaw ang problema, bulong niya. Pero sapat ang lakas para marinig ko. Napaluhod ako sa lakas ng mga salitang yon. Ako?
Ako ang problema? Hindi ko na malaya ng bigat ng mga luha ko hanggang sa maramdaman ko ang pagsayad nito sa labi ko. Napakapit ako sa gilid ng mesa, pilit na hinahanap ang lakas para magsalita. Kung ano man ang mali, sabihin mo, aayusin ko, babaguhin ko, gagawin ko lahat para sa'yo. Huminga siya ng malalim. Ang tunog ay parang bagyo na naghahanda sa pagdating. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa ito matitiis. Parang ang bigat ng lahat dahil sa'yo. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Ang bawat salita niya ay parang kutsilyo sa dibdib ko. Bawat tunog ay isang sugat na hindi ko alam kung paano pagagalingin. Mahal ko siya. Pero bakit ganito? Bakit parang hindi sapat ang pagmamahal ko para magbago ang nararamdaman niya? Sorry, ang tanging nasabi ko. Hindi ko na alam kung ilang beses ko nang sinabi yon ngayong araw, ngayong linggo, ngayong buwan. Hindi siya sumagot. Tahimik niyang tinapos ang paghiwa ng gulay, inilagay sa kawali at binuksan ang kalan. Ang tunog ng apoy ay parang panimula ng isang digmaan, isang hindi ko kayang harapin. Tumayo ako. Pilit na hinahanap ang lakas para magpatuloy. Mahal kita. Bulong ko. Kahit alam kong hindi niya na ako pinapakinggan. Hindi siya lumingon. Hindi sumagot. Pero sa sandaling iyon, may napansin akong kakaiba. Sa gilid ng mesa, may isang envelope. Hindi ko yun napansin kanina. Nakasulat dito ang pangalan ko. Ngunit ang tinta ay tila nagmamadali sa pagkakasulat. Parang hindi pinag-isipan. Sino ang nag-iwan nito? Bakit parang may bigat ang envelope na yon, kahit magaan sa kamay? Dahan-dahan ko itong binuksan, ang puso ko'y nagtatakbo sa kaba. Ang laman nito ay isang sulat. At sa unang linya pa lang, natigil ang paghinga ko. Paumanhin, pero hindi ko na kaya. Mahal mo ako, pero mahal ko siya. Lumapit ako sa kanya habang nakaupo siya sa gilid ng kama, nakayuko. At tila iniisip ang buong mundo, ngunit hindi ako kasali doon. Pakiramdam ko, ang bawat hakbang ko patungo sa kanya ay parang paglakad sa manipis na yelo. Isang maling galaw at babagsak ako sa malamig na dagat ng galit niya. Pero kahit ganon, lumapit pa rin ako. Mahal ko siya. Hindi ko kayang tiisin ang distansya. Ano bang problema, mahal? Tanong ko, maingat ang tono. Parang sinasalat ng ere kung may bagyong paparating. Hindi siya tumingin sa akin. Ang mga mata niya ay nakatuon sa sahig. Pero alam kong naririnig niya ako. Hindi ko na kailangang ulitin ang tanong. Alam kong alam niya. Hindi mo ba talaga naiintindihan? Sagot niya. Paus ang boses, puno ng bigat. Napalunok ako. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang tinutukoy niya. Kanina lang ay maayos ang lahat. Kumain kami ng hapunan, tumawa pa nga siya sa isang kwento ko. Pero ngayon, para akong nasa harap ng isang pader na hindi ko mapapasan o mahihila. Sabihin mo sa akin, pakiusap ko, halos pabulong. Hinawakan ko ang braso niya, ngunit dahan-dahan niyang inalis ang kamay ko na parang ang bawat haplos ko ay nakakapasakit. Masakit iyon. Para akong sinaksak, pero hindi ko pinahalata. Hindi ko siya bibigyan ng dahilan para magalit palalo. Tumayo siya at iniwasan ako. Nilampasan niya lang ako, pero bawat hakbang niya ay parang dagok sa puso ko. Naglakad siya papunta sa bintana at tumingin sa labas. Ang langit ay madilim, walang bituin. Parang sinasalamin ang nararamdaman ko. Hindi mo ba naiisip kung gaano mo ako nasasaktan minsan? Tanong niya. Hindi pa rin tumitingin. Ang tono niya ay malamig, parang yelo. Napalunok ulit ako. Ano ang ginawa ko? Ano ang nagawa ko para masaktan siya ng ganito? Sinubukan kong mag-isip. Balikan ang bawat salita, bawat galaw, bawat tingin ko sa kanya mula kaninang umaga. Wala akong makita, wala akong maalala. Pero alam kong hindi siya nagsisinungaling. Hindi siya kailanman nagsisinungaling. Kaya ano ang mali sa akin? Patawad. Bulong ko kahit hindi ko alam kung bakit ako humihingi ng tawad. Ang mga salitang yun ay parang lason sa bibig ko, pero nilunok ko dahil mahal ko siya.
dahil ayokong mawala siya. Sa wakas, tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng lungkot, ngunit may galit din na nakatago sa ilalim. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit, ang lungkot niya o ang galit. Patawad, iyan na naman ang sinasabi mo. Lagi kang humihingi ng tawad, pero hindi mo naman naiintindihan kung bakit. Gusto kong magtanong, gusto kong magpaliwanag, gusto kong sumigaw na wala akong kasalanan, pero hindi ko ginawa. Ang boses ko ay parang nawala, natabunan ng bigat ng sitwasyon. Tumayo lang ako doon, walang magawa, walang masabi. Dahil paano mo ipapaliwanag ang sarili mo sa taong mahal mo kung ang mismong pagmamahal mo sa kanya ang dahilan kung bakit hindi mo kayang magtalo? Lumapit siya sa akin, masyadong malapit. Naririnig ko ang bawat hinga niya, nararamdaman ko ang init ng katawan niya, pero hindi iyon nakapagpagaan sa pakiramdam ko. Alam mo ba kung gaano kahirap ang pakiramdam na parang hindi mo ako naiintindihan? Na parang hindi mo ako nakikita? Bulong niya, pero ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang sigaw. Nakaramdam ako ng luha sa sulok ng mata ko, pero pinigil ko. Hindi ako pwedeng umiyak. Hindi ko siya pwedeng gawing kontrabida sa kwentong ito. Mahal kita, sagot ko, pero alam kong hindi iyon ang sagot na gusto niyang marinig. Hindi iyon sapat. Hindi kailanman yun magiging sapat. Mahal mo ako, pero hindi mo ako naiintindihan. Hindi mo talaga ako kilala, sabi niya. At ang bawat salita ay parang kutsilyong tumatagos sa akin. Paano niya nasabi yon? Sa lahat ng ginawa ko? Sa lahat ng sakripisyo ko? Paano niya nasabi na hindi ko siya kilala? Sabihin mo kung ano ang kailangan kong gawin? Pakiusap ko, desperado na. Gagawin ko ang lahat, kahit ano, kahit masaktan ako. Basta wag niya akong iwan. Tumalikod siya sa akin, at ang katahimikan sa pagitan namin ay parang dagat na hindi ko matawid. Sa wakas ay nagsalita siya, ngunit hindi iyon ang sagot na inaasahan ko. Minsan, naiisip ko kung tama bang mahalin mo ako. Parang tumigil ang mundo. Ang mga salita niya ay parang kulog na tumama sa akin. Hindi ko alam kung paano ako makakagalaw, kung paano ako makakahinga. Paano niya nasabi iyon? Paano niya naisip iyon? Mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Paano hindi iyon tama? Humakbang siya palayo, papunta sa pintuan. Kailangan kong mag-isip, sabi niya. Hindi ko siya pinigilan. Hindi ko siya kayang pigilan. Tinignan ko lang siya habang unti-unti siyang lumalayo, habang unti-unti akong nawawala. Pagkalabas niya, tiningnan ko ang kwarto. Ang lahat ay maayos. Ang kama, ang mga damit, ang mga libro. Pero ang mundo ko ay magulo. Napaupo ako sa sahig at sa wakas ay bumagsak ang mga luha. Hindi ko alam kung paano ko siya maaabot, kung paano ko siya mapapaintindi na ang buong buhay ko ay umiikot sa pagmamahal ko sa kanya. At doon ko napansin ang isang bagay sa gilid ng kama, isang piraso ng papel na hindi ko nakita kanina. Kinuha ko ito. Nanginginig ang kamay ko. Binuksan ko ang papel at ang nakasulat ay sapat para mabura ang lahat ng natitirang pag-asa sa puso ko. Minsan, ang pagmamahal ay hindi sapat. Nagising ako sa tunog ng mga tambol sa dibdib ko. Malakas, mabilis, parang takot na tumigil. Kahit malamig ang umaga, pawis na pawis ako. Ang bigat ng pakiramdam ko, parang may nakapatong na bato sa puso. Hindi ko alam kung panaginip ba ang nangyari kagabi o totoong nangyari. Pero malinaw sa alaala ko ang mukha niya. Ang mga mata niyang malamig, ang boses niyang puno ng paninisi. Ikaw ang problema, sabi niya. Hindi iyon ang unang beses na narinig ko ang mga salitang yon mula sa kanya. Ngunit iba ang tama nito kagabi. Mas malalim, mas masakit. Para bang hindi na lang yon sinasabi niya dahil galit siya. Para bang yun na ang totoo niyang nararamdaman. Hindi ko alam kung ano ang mali kong ginawa. Hindi ko alam kung bakit ang simple kong tanong tungkol sa kanyang araw ay nauwi sa isang masakit na diskusyon. Ang pakiramdam ko, may bomba akong napindot ng di ko sinasadya. Bumuhos ang galit niya na parang bagyo.
At wala akong magawa kundi umiyak at humingi ng tawad. Paulit-ulit. Kahit hindi ko maintindihan kung ano ang kasalanan ko. At kagaya ng dati, hindi siya tumigil hanggat hindi niya naririnig ang mga salitang hinihintay niya mula sa akin. Pasensya na. Kasalanan ko. Hindi ko sinasadya. Pagkatapos noon, tahimik siyang umalis sa kwarto. Naiwan ako sa kama, yakap ang sarili, pilit na pinipigil ang mga hikbi. Mahal na mahal ko siya. Pero bakit ganito? Bakit kailangan ko laging magpakumbaba kahit hindi ko alam kung saan ako nagkamali? Bakit parang ako ang laging may kasalanan? Lumipas ang maghapon na parang nakalimutan ko kung paano ngumiti. Hindi ko kayang tumingin sa salamin dahil alam kong makikita ko lang ang isang babae na parang nawawala sa sarili. Nakatingin sa kawalan, may bakas ng luha sa pisngi, may bagaheng hindi niya kayang bitawan. Nang sumapit ang gabi, nagpasya akong maghanda para sa pag-uusap namin. Tinawagan ko siya. Sinabing gusto ko siyang makausap. Baka pwede tayong mag-usap ng maayos, sabi ko. Pilit na pinapakalma ang boses ko kahit nanginginig ang mga kamay ko. Gusto kong maintindihan kung bakit ka galit. Tumahimik siya. Hindi ko alam kung natatawa ba siya, nag-iisip o nagagalit ulit. Nang magsalita siya, magaan ang tono ng boses niya pero ramdam ko ang bigat ng bawat salita. Sige, pupunta ako. Nagulat ako sa bilis ng sagot niya. Hindi ko inasahan yon. Sa isang banda, natuwa ako dahil baka pagkakataon na ito para matapos ang paulit-ulit naming gulo. Sa kabilang banda, natakot ako. Ano kaya ang sasabihin niya? Ano kaya ang maririnig ko? Dumating siya, dala ang paborito niyang jacket at ang pabangong pamilyar na sa akin. Kahit galit pa rin ako sa kanya sa loob-loob ko, hindi ko maitatanggi na may parte sa akin na gustong yakapin siya at kalimutan na lang ang lahat. Pero hindi ko ginawa. Tumayo ako at hinayaang siya ang unang magsalita. Ikaw kasi. Simula niya. Masyado kang clingy. Araw-araw na lang, parang lagi kang may kailangan sa akin. Hindi ba pwedeng hayaan mo akong mag-isa minsan? Nag-init ang ulo ko sa sinabi niya. Clingy? Ako? Hindi ba siya ang laging naghahanap ng oras ko? Ang laging gusto kong nandyan kahit abala ako? Pero imbes na sumagot, pinili kong pigilan ang sarili. Hindi ko gustong lumala pa ang sitwasyon. Pasensya na, sagot ko na lang. Kahit hindi ko nararamdaman ang salitang yon, hindi ko alam na ganyan ang pakiramdam mo. Tumango siya, parang nasiyahan sa sagot ko. Kinuha niya ang kamay ko at hinawakan yon ng mahigpit. Mahal kita, sabi niya. Pero kailangan mong matutong mag-adjust para maging mas maayos ang relasyon natin. Mahal kita. Parang palaging may kasunod ang mga salitang yon. Mahal kita, pero. Mahal kita kung. Mahal kita, basta. Kailan kaya niya masasabing mahal niya ako ng walang kondisyon? Umupo kami sa sofa at habang nag-uusap, naramdaman kong unti-unting gumagaan ang pakiramdam ko. Nakakabaliw. Pero sa kabila ng lahat ng sakit, umaasa pa rin akong magbabago siya. Umaasa pa rin akong maayos namin ang lahat. Hanggang sa dumating ang tanong na hindi ko inasahan. May nasabi bang iba sa'yo si Mia? Tanong niya, bigla. Habang nakatitig sa mata ko, napakunot ang noo ko. Si Mia? Bakit? Ngumiti siya ng bahagya, pero hindi ko mawari kung tunay ba o pakunwari. Wala lang. Nagkausap kami kahapon. Tinanong niya kung okay tayo. Sabi niya, parang ang lungkot mo raw nitong mga nakaraang araw. Tumahimik ako. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Si Mia ang matalik kong kaibigan, pero hindi ko inakalang magsasabi siya ng ganoon sa kanya. Hindi ko alam kung anong intensyon niya. Pinagmamasdan ko siya. Ang mukha niyang tila may iniisip na hindi niya sinasabi. Mahal mo pa ba ako? Tanong niya bigla. Halos malaglag ang puso ko sa sahig. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang tanong na yon. Mahal ko siya. Alam niya yon. Pero bakit parang may kahulugan ang tanong niya na hindi ko maintindihan? Oo naman, sagot ko. Nanginginig ang boses ko. Bakit mo na itanong? Tumayo siya, tumalikod at tumingin sa bintana.
Kasi kung mahal mo ako, bakit parang mas mahal mo si Mia? Ang gabi tahimik, ngunit ang puso ko'y hindi. Naalala ko ang huling beses na nag-usap kami. Ang mga salita niyang malamig. Ang tingin niyang parang hindi ako kilala. Nakatingin ako sa kisame ng aking silid. Iniisip kung paano ko ulit siya kakausapin. Kahit nasaktan ako, kahit alam kong wala akong kasalanan, handa akong magpakumbaba. Ngunit bakit? Bakit tila ako ang laging nagpapakumbaba? Bakit tila ako ang laging may kasalanan sa mga mata niya? Kinabukasan, bumangon ako ng mas maaga kaysa dati. Nagluto ako ng paborito niyang almusal, sinangag, longganisa at itlog na maalat. Alam kong hindi niya ako tatawagan, ngunit ako ang unang magpaparamdam. Nung dumating siya sa apartment niya, dala ko na ang pagkain. Nakangiti ako, kahit ang bigat ng damdamin ko'y parang bato sa dibdib. Dinalhan kita ng almusal. Sabi ko, sabay abot ng lalagyan. Hindi niya ako tiningnan. Nakapako ang mata niya sa cellphone niyang hawak. Salamat, sagot niya. Ngunit wala akong naramdamang init sa boses niya. Hindi ko alam kung dahil ba sa pagod siya o talagang hindi na niya ako mahal. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ko. Pilit kong pinatatag ang boses ko. Tumabi ako sa sofa, ngunit hindi siya umusog. Busy ako, sagot niya, sabay turo sa laptop sa mesa. Parang sinaksak ang puso ko, ngunit hindi ako nagpahalata. Sandali lang. Gusto kong humingi ng tawad, sabi ko, kahit wala akong alam na dapat kong pagsisihan. Alam kong hindi ko siya dapat istorbohin, ngunit ang takot na tuluyan niya akong iwasan ay mas malakas kaysa sa sarili kong pride. Tawad para saan? Tanong niya. Ang tono niya'y malamig at puno ng pagtataka. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon sa araw na yon, nakita ko ang mga mata niya. Matigas, walang emosyon. Kung may nagawa akong mali, kung may nasabi akong hindi mo nagustuhan. Gusto ko lang humingi ng tawad. Hindi ko sinasadya. Mahal kita, sagot ko. Ang boses ko'y pabulong na. Hindi ko alam kung narinig niya. Ngunit naramdaman ko ang bigat ng pangingilid ng luha ko. Tumayo siya. Iniwan niya ako sa sofa. Naglakad siya papunta sa kusina. Kinuha ang isang baso ng tubig at saka uminom. Para bang sinasadyang huwag akong pansinin. Hindi ko alam kung bakit ka humihingi ng tawad, pero okay na. Tanggap ko na. Huwag mo na ulitin, sabi niya. Ang tono niya ay parang utos. Hindi ko alam kung natutuwa ako dahil tinanggap niya ang paghingi ko ng tawad. O kung mas nasaktan ako dahil parang wala siyang pakialam. Tumango ako. Pilit na ngumiti. Salamat. Gusto ko lang ayusin ang lahat sa atin. Ayokong magkagulo tayo. Wala namang gulo, di ba? Sagot niya, sabay balik sa laptop niya. Tumitig ako sa kanya. Iniisip kung paano ko pa siya mapapalapit. Dinurog ako ng malamig niyang sagot, ngunit hindi ko kayang sumuko. Mahal ko siya. Mahal ko siya kahit hindi niya ako sinasagot ng maayos. Mahal ko siya kahit hindi niya ako tinitingnan, gaya ng pagtitig ko sa kanya. Mahal ko siya kahit ang pakiramdam ko'y ako ang laging mali. Bago ako umalis, nilinis ko ang mesa at inayos ang mga gamit niya. Iniwan ko ang pagkain sa tabi ng laptop niya sa pag-asang kahit papaano'y mapangiti ko siya. Ngunit bago ko maisara ang pinto, narinig ko ang tunog ng telepono. Hello? Oo, pwede ako mamaya. Sabi niya, ang boses niya'y biglang nagbago. Mas masaya, mas magaan. Parang hindi siya ang taong kausap ko kanina. Tumigil ako sa paglakad, nakikinig sa likod ng pinto. Hindi ko alam kung bakit, ngunit parang may humila sa akin para manatili. Sige, magkita tayo. Hindi ko alam kung bakit ang tagal mong hindi nagparamdam. Miss Nakita, dagdag niya. Ang tono niya'y puno ng lambing. Ang katawan ko'y parang nagyelo. Sino ang kausap niya? Hindi ko alam kung tama bang makinig pa, ngunit hindi ko magawang umalis. Dadalhin kita sa paborito mong lugar. Oo, ako ang magbabayad. Basta ikaw, okay lang. Sabi niya, sabay tawa.
Ang tawang iyon, hindi ko pa naririnig mula sa kanya sa matagal na panahon. Hindi ko alam kung bakit, ngunit biglang bumukas ang pinto. Napahinto ako sa harap niya, ang mga mata ko'y puno ng tanong. Tumitig siya sa akin. Ang mukha niya'y nagulat, ngunit hindi siya nagsalita. "Sino yan?" tanong ko. Ang boses ko'y nanginginig. Alam kong hindi ko dapat itanong, ngunit hindi ko napigilan ang sarili ko. "Walang kwenta. Kaibigan lang," sagot niya. Ngunit ang tono niya'y halatang may pagtatago. Hinawakan niya ang telepono, pinatay ang tawag, saka tumingin sa akin. "Umalis ka na, please. May ginagawa pa ako," sabi niya. Ang boses niya'y malamig ulit. Ngunit sa likod ng malamig niyang tono, alam kong may hindi tama. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Hindi ko alam kung magalit ba ako, umiyak, o magtanong pa. Ngunit ang ginawa ko'y ang bagay na palagi kong ginagawa. Tumango, ngumiti, at lumakad palabas. Habang naglalakad pabalik sa bahay, ang bigat sa dibdib ko'y mas sumidhi. Para bang may piraso sa akin na nawala. Ngunit hindi ko alam kung paano ko ito babawiin. Mahal ko siya. Ngunit sapat ba ang pagmamahal para ipikit ang mata sa mga bagay na alam kong mali? Pagsapit ko sa bahay, tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nasa harap ko'y hindi ko kilala. Bakit ako laging humihingi ng tawad? Bakit ako laging nagpapakumbaba? Bakit parang ako ang laging mali? Ngunit bago ko pa masagot ang mga tanong na yon, tumunog ang telepono ko. Isang mensahe mula sa kanya. "Pwede bang huwag ka munang pumunta dito bukas? May lakad ako." Ang mga kamay ko'y nanginginig habang binabasa ko iyon. Ngunit may napansin ako. Isang pangalan sa dulo ng mensaheng hindi niya sinasadyang matanggal bago isend. Para kay Mia. Sa silid na yon, tahimik na bumabalot ang bigat ng aming hindi pagkakaunawaan. Nakaupo ako sa gilid ng kama habang si Marco ay nakatayo malapit sa bintana, nakatanaw sa labas, pero halatang hindi talaga nakatingin sa tanawin. Ang malamnam na ilaw ng buwan ay tumatama sa kanyang balikat, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig, tila may harang na hindi ko kayang basagin. "Marco, patawarin mo ako." Mahina kong sabi, halos pabulong. Kahit na nagbabaga na ang sakit sa loob ko, pilit kong pinipigilan ang pagluha. Alam kong wala akong ginawang mali, pero sa tuwing nagkakaroon kami ng ganitong alitan, palagi akong nauuwi sa paghingi ng tawad. Para bang isang ritual ng pagsuko na naging normal na sa akin. Hindi siya kumibo. Ang kanyang katahimikan ay tila espadang nakatutok sa akin. Bumuntong hininga ako, pinilit na maging matatag, kahit ang boses ko'y namamaos na sa bigat ng mga salitang paulit-ulit kong binibitawan tuwing kami nag-aaway. "Ayoko ng ganito, Marco. Mahal kita. Kaya kung ano man ang nararamdaman mo, sabihin mo sa akin. Ayusin natin. Magbabago ako. Sabihin mo lang kung paano." Napailing siya, isang galaw na parang patalim sa dibdib ko. Sa wakas, nagsalita siya, ngunit ang tono niya'y malamig, parang yelo. "Hindi mo naiintindihan," anya. "Paulit-ulit kang humihingi ng tawad, pero hindi mo naman talaga nakikita ang problema." Napakurap ako, tila sinampal ng mga salita niya. Ano ba talaga ang problema? Wala akong maalala na ginawa kong mali. Ang lahat ng ginagawa ko, lahat ng sinasabi ko, ay para sa kanya, para sa amin. Pero bakit parang palagi akong hindi sapat? "Marco, sabihin mo kung ano ang pagkukulang ko. Gusto kong malaman," sagot ko. Pilit na hinahanap ang sagot sa mga mata niyang ayaw tumingin sa akin. Tumayo ako mula sa kama. Nilapitan siya at maingat na hinawakan ang kanyang braso. Hindi ko naiintindihan kung ano ang mali. Pero kung may mali man, sabihin mo, ayusin ko. Hinawi niya ang kamay ko, mabilis at matalim ang galaw, parang tinanggalan ako ng karapatang umasa. "Hindi mo ba talaga nakikita? Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako masaya." Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa akin ng parang kidlat. Sa isang iglap, lahat ng pag-aalala, lahat ng sakripisyo, lahat ng pagmamahal na ibinuhos ko
ay tila walang halaga. Ako? Ako ang dahilan ng kanyang kalungkutan? Hindi ko alam kung paano ko yun tatanggapin. Napaatras ako, parang tinulak ng hangin na hindi ko makita. Hindi ko napigilan ang pagpatak ng aking mga luha. Pero Marco, mahal kita. Ang boses ko'y basag na. Halos hindi ko na makilala. Ginagawa ko ang lahat para sa'yo. Lahat. Bakit? Bakit ganito? Hindi siya sumagot. Sa halip tumalikod siya sa akin. Muling tumingin sa bintana. Ang katahimikan niya ay mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Sa puntong yun, naramdaman kong parang pader ang pagitan namin. Isang pader na kahit anong gawin ko ay hindi ko kayang sirain. Naghintay ako, umaasa na magsasalita siya. Umaasa na may sasabihin siyang magpapaliwanag, magpapagaan ng bigat na nararamdaman ko. Pero wala. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mahinang tunog ng hangin sa labas at ang mabilis na tibok ng puso ko. Sa wakas, napagod ako. Napagod ang puso ko sa kakahabol, kakasuyo, kakapilit. Napagod akong intindihin siya. Pero kahit na ganoon, mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Kaya kahit masakit, kahit parang nilalamon ako ng kawalan, humakbang ulit ako palapit sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang likod, mahigpit, parang iyon na lang ang natitirang lakas ko. Marco, kung hindi ka masaya, kung ako nga ang dahilan ng kalungkutan mo. Pinigilan ko ang hikbi sa aking lalamunan. Sabihin mo kung paano kita mapapasaya. Gagawin ko, kahit ano. Bigla siyang humarap sa akin, mabilis, halos agresibo. Ang mga mata niya ay puno ng galit, pero hindi ako umatras. Sa halip, nanatili akong nakatayo, nagtitimpi, umaasa. Kahit ano. Tanong niya, ang boses niya ay mabigat, puno ng tanong na tila may halong panunuya. Tumango ako. Mahigpit ang kapit sa kanyang braso. Oo, Marco. Kahit ano. Basta para sa'yo. Basta para sa atin. Ngumiti siya, pero hindi iyon ang nangiting inaasahan ko. Ang ngiting iyon ay may halong pait, parang panalo sa isang laban na hindi patas. Kung ganoon, sabi niya, at ang tono niya'y malamig na parang bakal. Bakit hindi mo na lang ako hayaan? Halos hindi ko naintindihan ang sinabi niya. Hayaan? Ano ang ibig niyang sabihin? Sumasakit ang ulo ko sa pag-iisip, pero bago pa ako makasagot, bigla niyang kinuha ang kanyang telepono mula sa bulsa. Sa harap ko, tumawag siya. Hindi ko alam kung kanino, pero ang bawat tunog ng ring ay parang martilyo sa dibdib ko. Pagkatapos ng ilang segundo, may sumagot sa kabilang linya. Hindi ko marinig ang boses ng kausap niya, pero ang sagot ni Marco ay malinaw, direkta. Pwede na tayong magkita. Ayoko na dito. Para akong sinaksak sa puso. Sino ang kausap niya? Bakit ganun ang sinabi niya? Napatingin ako sa kanya, pero hindi niya ako pinansin. Sa halip, tumalikod siya. Kinuha ang kanyang jacket at lumakad papunta sa pinto. Marco, sandali lang. Sigaw ko. Pilit na hinahabol siya. Pero hindi siya tumigil. Binuksan niya ang pinto at bago pa siya makalabas, tumingin siya sa akin. Saglit lang. Pero sapat para makita ko ang lamig sa kanyang mga mata. Ikaw ang nagsabi. Kahit ano. Kaya wag mo akong pigilan. At sa isang iglap, nawala siya. Sa kalsada kami nagtalo. Sa ilalim ng mga ilaw ng poste, na tila mga mata ng langit na nagmamasid. Naririnig ko ang tunog ng malalaking truck na dumaraan sa highway. Ngunit parang wala akong ibang naririnig, kundi ang mga salitang binibitawan niya. Mga salitang tumatama sa akin na parang mga saksak. Bakit ba kailangan mong gawing komplikado ang lahat? Tanong niya. Ang boses niya puno ng inis. Ang malamig na hangin ay sumasabay sa bigat ng kanyang mga kataga. Nanunuot sa bawat hibla ng aking pagkatao. Nasa harapan niya ako, nakayuko. Hawak ang kamay niya kahit pilit niyang binabawi ito. Alam kong wala akong ginawang mali. Pero bakit parang ako pa rin ang may kasalanan? Ang mga mata ko'y tila nagmamakaawang ipaliwanag ang hindi ko maipaliwanag. Hindi ko intensyon. Ayoko lang ng gulo.
Sabi ko, ang boses ko'y halos pabulong. Ngunit hindi siya tumigil. Tumawa siya, isang mapait na tawa, na parang sinasabi niyang napakaliit ko para sa kanya. Hindi mo intensyon? Hindi mo ba naiisip na ikaw ang dahilan kung bakit ako ganito? Na ikaw ang problema sa pagitan natin? Naglalagablab ang mga mata niya at sa sandaling iyon, hindi ko alam kung paano ko siya pacify. Alam kong hindi tama ang sinasabi niya, pero mahal ko siya. Mahal na mahal. At ang ideya na mawala siya sa akin ay parang isang bangungot na hindi ko kayang harapin. Patawarin mo ako, sabi ko, kahit hindi ko alam kung ano ang dapat kong ipagpaumanhin. Sa likod ng mga salita ko'y may tinig na nagmumula sa loob. Bakit ikaw ang humihingi ng tawad? Bakit ikaw ang nagmamakaawa? Ngunit tinabunan ko ang tinig na yon. Mahal ko siya at lahat ng ito ay kaya kong tiisin. Hinagod niya ang kanyang buhok, halatang iritable, habang tinititigan ako ng matalim. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kaya ang ganito, ha? Hindi ko alam kung kaya pa kitang tiisin. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa akin tulad ng malalaking tipak ng yelo, malamig, mabigat at masakit. Ngunit sa halip na magalit, naramdaman ko ang luha ko na unti-unting bumabagsak. Sa ilalim ng ilaw ng poste, sa gitna ng kalsada, ako'y mukhang isang basang sisiw sa harap niya. Gagawin ko ang lahat, mahal, kahit ano. Basta wag mo akong iwan, sabi ko, ang boses ko'y nanginginig. Nagawa ko ng isantabi ang dignidad, nagawa ko ng kalimutan ang sarili kong halaga. Ang tangi ko na lamang iniisip ay ang panatilihin siya sa buhay ko. Kahit pakiramdam ko'y nabubura na ang mga bahagi ng aking pagkatao sa tuwing humihingi ako ng tawad sa walang kasalanan. Tahimik siya at sa sandaling iyon ay nagkaroon ako ng kaunting pag-asa. Siguro, iniisip niya ang mga sinabi ko. Siguro, may natira pang pagmamahal sa puso niya para sa akin. Ngunit ang pag-asang yon ay biglang nawasak nang magsalita siya muli. Kahit ano. Talaga bang kahit ano? Tanong niya. Ang boses niya ay malamig at mapanukso na parang may kung anong plano siyang hindi ko mawari. Tumango ako, mabilis, desperado. Oo, kahit ano. Basta maging maayos tayo. Ngumiti siya, ngunit ang mangiting yon ay hindi tulad ng dati. Hindi yon ang nangiti na nagpasaya sa akin noong una kaming nagkakilala. Hindi iyon ang nangiti na nagpapatibok ng puso ko. Iba ang ngiti niyang yon. May halong katusuhan, may halong pananamantala. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko pinansin. Hindi ko kaya siyang questionin. Mahal ko siya, at ang pagmamahal ko sa kanya ay naging bulag at pipi. Pwes, sabi niya, ang mga mata niya ay tila nagningning sa ideya. May kailangan akong ipagawa sa'yo, pero hindi mo pwedeng tanungin kung bakit. Hindi mo pwedeng questionin ang mga decision ko. Basta gawin mo. At kapag ginawa mo, baka sakaling magbago ang isip ko. Natulala ako. Ngunit agad din akong tumango. Oo, kahit ano, gagawin ko. Ang boses ko'y puno ng determinasyon, kahit ang puso ko'y puno ng takot. Sa isip ko'y nagtatalo ang pag-ibig at ang pag-aalinlangan, ngunit nanaig ang pag-ibig. Mahal ko siya, mahal na mahal. Lumapit siya sa akin at sa unang pagkakataon sa gabing iyon, hinawakan niya ang mukha ko. Ang haplos niya'y malamig, ngunit hindi ko pinansin. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman ko ang dating lambing na matagal ko nang hinahanap. Ngunit bago pa man ako makapagpakalunod sa sandaling iyon, tumalikod siya at binigkas ang mga huling salita na magpapabago sa takbo ng buhay ko. Kung talagang mahal mo ako, kailangan mong gawin ang isang bagay para sa akin. Kailangan mong magwala sa harap ng pamilya mo at sabihin sa kanila na lahat ng problema niyo ay dahil sa'yo. Nanigas ako. Ang mga salitang iyon ay parang kulog na dumagundong sa buong pagkatao ko. Ano? Paano? Bakit? Ngunit hindi ko siya tinanong. Alam kong hindi ko siya pwedeng tanungin. Mahal ko siya at sa kabila ng lahat, alam kong gagawin ko ang kahit ano para sa kanya. Kahit pa ang kahulugan nito ay ang sirain ng sarili kong pangalan,
Sa harap ng mga taong nagmamahal sa akin. Tumango ako, mabagal. Ang mga kamay ko'y nanginig, ngunit ang puso ko'y nanatiling buo sa iisang layunin. Ang panatilihin siya sa buhay ko. Sige, sabi ko. Ang boses ko'y puno ng tapang na pilit kong kinakalap mula sa kahinaan. Gagawin ko. Ngumiti siya muli. Ang ngiti niyang mapanlinlang. Good. Alam kong hindi mo ako bibiguin. At sa sandaling iyon, iniwan niya ako sa kalsada, mag-isa, sa ilalim ng mga ilaw ng poste na tila nagiging mas malamlam sa bawat segundo. Hindi ko alam kung paano ko gagawin ang hinihingi niya, pero alam ko ang isang bagay. Ang pagmamahal ko sa kanya ay mas malakas kaysa sa takot ko. Ngunit sa likod ng pagmamahal na yon, may bumubulong sa akin. Isang tinig na nagsasabing, hindi na ito tama. Nasa sala ako, nakaupo sa gilid ng sofa, habang si Adrian ay nakatayo sa harapan ko, nakapamulsa, bakas sa mukha niya ang pagkapagod. Hindi ko alam kung dahil sa trabaho o sa paulit-ulit na pagtatalo namin. Ang tahimik ng paligid, maliban sa tunog ng orasan sa dingding. Alam kong galit siya, pero hindi ko maipaliwanag kung bakit. Para bang may nagawa akong mali, pero wala akong maisip. Wala naman akong ginawang masama. Adrian, mahina kong simula. Pilit na hinahanap ang tamang mga salita. Kung may nasabi o nagawa akong mali, patawarin mo ako. Umiling siya, pero hindi dahil sa pagtanggi. Parang sinusubukan niyang pigilan ang sarili niyang magsalita. Ang mga mata niya ay tila nag-aapoy, pero ang bibig niya ay nananatiling tahimik. Sumakit ang dibdib ko sa bigat ng tensyon sa pagitan namin. Parang ang bawat segundo ng katahimikan ay isang matalim na kutsilyo na tumatarak sa akin. Hindi mo naiintindihan. Singhal niya, halos pabulong, pero sapat na malakas para marinig ko ang hinanakit sa boses niya. Turuan mo akong maintindihan. Sagot ko kaagad, desperado, parang isang bata na nagmamakaawa sa magulang. Gusto kong maayos to. Ayoko na ng ganito. Napailing siya ulit bago tumalikod. Nakatingin siya sa bintana, pero alam kong hindi niya talaga tinitingnan ang labas. Ang mga mata niya ay tila nakatingin sa kawalan, sa isang bagay na hindi ko maabot. Tumayo ako mula sa sofa, nilapitan siya, at marahang hinawakan ng braso niya. Adrian, mahal kita. Bulong ko. Hindi ko alam kung bakit tayo ganito. Pero kung may mali ako, sabihin mo. Aayusin ko. Gagawin ko lahat para sa'yo. Bigla siyang humarap sa akin. Napalayo ako sa gulat. Pero hindi ko binitawan ang braso niya. Lahat? Talaga ba? Gagawin mo lahat? Tanong niya. May matalim na ngiti sa labi niya. Pero halata ang pait sa mga mata niya. Lahat. Mahina kong sagot. Pero puno ng katiyakan. Alam kong mahal ko siya. Alam kong handa akong gawin ang kahit ano para sa kanya. Kahit na hindi ko naiintindihan kung bakit parang ako ang laging mali. Kahit na hindi ko alam kung bakit parang ako ang laging kailangang magpakumbaba. Tumawa siya, pero hindi iyon masaya o magaan. Parang may halong panunuya. Kung ganon, sabi niya, humingi ka ng tawad. Ha? Tanong ko, naguguluhan. Sa ano? Sa lahat, sagot niya. Humingi ka ng tawad sa lahat ng sakit na nararamdaman ko. Sa lahat ng bagay na hindi mo naiintindihan. Sa lahat ng bagay na hindi mo kayang baguhin. Parang bumagsak ang mundo ko sa narinig ko. Hindi ko alam kung bakit ako ang kailangang umako ng lahat ng sakit na yon. Pero tumango ako. Hindi ko alam kung bakit, pero tumango ako. Mahal ko siya. Mahal ko siya kahit masakit. Mahal ko siya kahit hindi ko maintindihan. Patawad, Adrian, bulong ko, habang ang mga mata ko ay napuno ng luha. Patawad sa lahat ng sakit. Patawad sa lahat ng bagay na hindi ko naiintindihan. Patawad kung hindi ko kayang ayusin ang lahat. Hinawakan niya ang mukha ko. Marahang pinahid ang luha sa pisngi ko. Sa sandaling iyon, akala ko tapos na ang lahat. Akala ko na ayos na namin. Pero nagkamali ako. Hindi iyon ang wakas na hinahanap ko.
Alam mo, minsan iniisip ko, sabi niya, habang nakatingin sa mga mata ko, kung gaano kadaling kontrolin ka. Halos hindi ko maintindihan ang sinabi niya. Parang bumagsak ang buong mundo ko sa isang iglap. Ano? Tanong ko. Pilit na hinahanap ang sagot sa mukha niya, pero wala akong nakita kundi lamig. Kontrolin ka. Ulit niya, mas matigas ang boses. Alam kong mahal mo ako. Alam kong gagawin mo lahat para sa akin. At alam kong kahit hindi kita bigyan ng dahilan, aakuin mo pa rin ang lahat ng kasalanan. Hindi ako makagalaw. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin o gagawin. Parang naubos ang lahat ng lakas ko. Ang mga salitang gusto kong sabihin ay naipit sa lalamunan ko, hindi makalabas. Pero hindi mo ba naiisip? Tanong niya, habang ang kamay niya ay bumaba sa balikat ko. Hindi mo ba naiisip kung bakit ikaw ang laging mali? Hindi ko alam kung anong sagot ang inaasahan niya. Nakatitig lang ako sa kanya, pilit na hinahanap ang pagmamahal na minsang nakita ko sa mga mata niya. Pero wala na yon. Wala na ang Adrian na minahal ko. Adrian! Mahina ang boses ko, halos hindi marinig, pero hindi niya ako hinayaang magsalita. Bakit hindi mo subukang tanungin ang sarili mo? Sabi niya, mas malambing, pero mas nakakatakot. Kung talagang mahal kita, bakit lagi kang nasasaktan? Napaatras ako, pero hinawakan niya ang kamay ko, pinigilang makalayo. Hindi mo ba naiisip na baka ikaw ang problema? Dagdag niya, mas matalim ang tono. Baka ikaw ang dahilan kung bakit ako ganito. Parang lumubog ako sa lupa. Ang bawat salita niya ay parang mabibigat na batong ibinabagsak sa dibdib ko. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang posibilidad na iyon. Binitiwan niya ang kamay ko, pero hindi siya tumalikod. Nakatingin siya sa akin. Parang hinihintay ang sagot, pero walang lumabas sa bibig ko. Walang salita, walang tunog. Ang puso ko lang ang naririnig ko, mabilis ang tibok, parang sumisigaw. Pag-isipan mo, sabi niya, bago siya tumalikod at lumabas ng pintuan. Hindi niya hinintay ang sagot, hindi niya hinintay ang paliwanag. Iniwan niya ako sa sala, nag-iisa, wasak. At sa sandaling iyon, napagtanto ko ang isang bagay na matagal nang nagtatago sa likod ng pagmamahal ko. Baka hindi ako ang mali. Baka hindi ako ang problema. Pero paano ko haharapin ang katotohanan yon kung ang mahal ko ang siyang nagpaparamdam sa akin na ako ang laging mali?